We have your Bibles. Let us read Acts chapter 7, verse 55. Acts chapter 7, verse 55, the Bible says, "But Stephen, full of the Holy Spirit, looked up to heaven and saw the glory of God, and Jesus standing at the right hand of God." Let us pray. Father, we thank you, we glorify you, and we offer our lives unto you, Lord. Indeed, we are nothing without you. Dili na mo kaya, Ginong Dios, nga manginabuhi aning kalibutan na, nga adunay kalinaw, kung wala ka, Lord. We thank you, Lord, and we offer this wonderful day unto you. In Jesus' name we pray. Amen. You may now take your seats. Good morning, everyone. Nana ba'y grace notes tanan? Okay. So kana siya is, pwede na ninyo dadon sa inyong balay. Okay. Pwede mo mag-review sa inyong mga na-learn sa mga Sundays nga to ang ginabuhat dari sa simbahan. No? Labi na sa to ang Sunday morning service. Again, good morning. So ganahan kay ko sa kong tingog kay medyo na ako'y kuan gamay. Na ako'y gamay, ubo, ubog sipon. So, okay naman ka, maklaro lang akong tingog? Okay. So our message this morning is found in Acts chapter 7, verse 55. And I'll read it again. And pwede po din nyo basahon, no? Let us meditate on it. Acts chapter 7, verse 55, the Bible says, "But Stephen, full of the Holy Spirit, looked up to heaven and saw the glory of God, and Jesus standing at the right hand of God." Praise God. As grace believers, brothers and sisters in Christ, no, medyo, or siguro, nahibalo kayo ta, or kaibalo kayo ta about sa, kung kinsa si Stephen. Okay? Because isa ni sa mga character or person sa Bible nga ato ang gina-look up. Okay? Aside kang, of course, Apostle Paul. Si Stephen, he is the first martyr. Okay. And we all know nga siya namatay. Okay? Giyon sa siya pagpatay, gibato. So, even hantod karon kana siya nga culture, ginabuhat gyapon nato na kanang pagbato, kanang pag nairayot. No? Mga bata magrayot, sa una kami pag magrayot, malabay ra may migbato. Okay? So, ngano ganing gibato siya? Tungod kay kriminal siya. Dili. Gibato siya o gipatay siya tungod sa iyang pagtuo. Okay? So Stephen is the first Christian martyr sa iyang time. And he was first introduced in Acts chapter 6, verse 1 to 6, as a servant in the early church. No? Kabalo mo sa iyang trabaho, he was chosen to serve food. Gipili siya para mag-serve o pagkaon. Kay kaninga time, no? na ay conflict nga nagahitabo sa mga Hudiyo, kaning ginatawag nga Hellenistic Jews o kaning mga Hebraic Jews. Na ay conflict, no? Pero dugay na ni sila nga na ay conflict yun sa una pa. Kaya ang mga Hellenistic Jews man God is nag-follow na sila sa tradition sa mga Greek. Pero kaning mga
Hebraic Jews, no, nag-follow gihapon sila sa katong pinakaunang, no, tradition sa mga Hudiyo. Muna nga naigamayng conflict, and at the same time nahitabo nga pag wala natarong og paghatag ang mga pagkaon. Okay. So naay problema sa pagkaon. So nahitabo ang mga disipulo, nag-create og team, no? 7 sila kabuok, namili sila ang mga tao kung kinsa ilahang pilion nga mahimong leaders sa kani siya nga buluhaton ang paghatag og sakto sa mga pagkaon, no? So isa si Stephen sa mga napili. So yung pinakaunang nga trabaho is ang pag-serve sa pagkaon. Okay? Amazing kayo, no? I do believe kitang tanan diri, no, nagsugod jud sa pinaka-basic nga trabaho sa simbahan, which is ang paghinlo, ang pag-serve sa pagkaon, pagluto, no, daghang kitag mga maayo kay nga muluto diri sa Davao City Grace. Atong palakpakan atong buhi nga Dios, no? Atong mga mama, no? Grabe. Pag naay women's fellowship, dili gyud pwede nga dili makakaon ang tanan. Makakaon gyud ang tanan. Okay? So isa ni sa mga trabaho ni Stephen ani nga time, he was chosen to serve tables. Amazing kayo, no? Before siya nga nahimong, or di siya nahimong ka ng nanon tungod sa iyahang faith, mauni ang iyahang unang trabaho, ang paghatag og pagkaon. Kung basahon nato, if namoy mga Bibles or digital Bibles, let us read Acts chapter 6 verse 3 to 5. So brothers and sisters, choose 7 men from among you who are known to be full of the Spirit and wisdom. We will turn this responsibility over them. This proposal pleased the whole group, and they chose Stephen, a man full of faith and the Holy Spirit. So, ang trabaho is ang pag-serve sa food. Pero unsa ang requirement? Kinahanglan puno sila sa balahang espiritu. Kuyo kayo, no? Verse 5, they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit. Pag-serve lang ang pagkaon, pero kinahanglan ang requirement, puno siya sa balahang espiritu. So his character stood out immediately. Piliun na to si Stephen. Isa sa mga mag-serve sa pagkaon. Tungod kay nakita namo nga anaa gyud ang balang espiritu sa iya. Okay. Pagkahuman, as the ministry grew, of course, si Stephen nag-grow po ng iyahang commitment to really worship God and serve Him. To the point nga nag-share na siya, no, sa pulong sa Dios. O niabot sa point nga mga religious leaders nga murag na, no, nigkatol na ilang dughan, dili na dughan lang dunggan o dili na sila ganahan maminaw kang Stephen tungod kay perminti man sila makakita og mali. Okay? Perminti makitaan ni Stephen og mali ang mga leaders ani nga time. So the religious leaders of this day thought worship was about a specific building, the temple, and the structure cultural tradition. Tungod kay ang pagwali ni Stephen, no, is nag-break or nagaguba sa rules or tradition nga nagsige na balik-balik ginabuhat sa mga Hudiyo sa unang panahon. Nga ang Dios naara gyud diha dapit og wala nay lain pa. Nya nagawali si Stephen, no, ana pa siya nga sa katong nagpakita ang Dios, no? So atong mga man of faith, wala man siya napakita dito sa templo. Okay? So true worship, no? Stephen is a man of worship. Kita diha that he is a real man of worship. Okay? True worship means honoring God above everything else
even your own life. Okay. Okay. Of course, kaning kanta nato, no? Part man sa worship. Ang pag-operate sa technical team, it's part of worship. Pero gipakita po dire nga ang tinuod nga worship is ang paghalad sa tanan bisan pa man ang imuhang kinabuhi. Naaday tulo ka highlights nga magipakita ang Biblia kung kinsa o unsa si Stephen. Una, he was captivated by God's glory. Naman siguro diyan, no? He was captivated by God's glory. Stephen looks at his accusers with face reflecting God's presence. In verse 55, sa Acts chapter 7, but Stephen, full of the Holy Spirit, looked up to heaven. No? Nagtanaw siya dito. Instead na magtanaw sa iyang mga accusers, or tama ba ko pagkakuan? Accusers, accusers, ang mga gusto nga mupatay sa iya, no? Ingon pang Bible nga sa kalagot, murag nagangot nga ilang ngipon, no? Nakatry na ba mo nga naglagot, mga murag nag-ana na inyong mga ngipon, no? Saan na kay gibate ni mo na? Murag lami na jud kayo iko, ano? Mauning nahitabo sa mga leaders, kay gusto na jud nila nga patyo na jud si Stephen. Sa kalagot, nagagnash na ilahang teeth. No? So lagot na gyud kayo. But wala na distract si Stephen sa iyang pag-worship sa iyang buhi nga Dios. Sa kana nga mga kalagot, no? But instead, nag-focus siya dito sa langit. Stephen, full of the Holy Spirit, looked up to heaven and saw the glory of God. He was captivated by God's glory. Mao ni ang naglihok sa iyang kinabuhi. Ikaduha, he surrendered his spirit to Jesus. Worship or true worship is a total surrender. Ipakita diri nga murag gimimik niya si Jesus Christ. No? In verse 59, while they were stoning him, Stephen prayed, Lord Jesus, receive my spirit. Grabe, no? He surrendered his spirit to Jesus. Right there. Despite sa grabe nga kagubot, na siya sa midst nga mamatay na gyud siya, but still he surrendered his spirit. Ang iyang hunahuna si Hesukristo gyapon. So, una, he was captivated by God's glory. Kadua, he surrendered his spirit to Jesus. Ikatulo, he reflected God's heart of forgiveness. Kung namoy mga Biblia, kung basahon natin ang verse 60 sa chapter 7 sa Acts, then he fell on his knees and cried out, Lord, do not hold this sin against them. When he had said this, he fell asleep. Sabi, no? Ang sa ingon niya, do not hold this sin against them. Gipakita niya ang kasing-kasing sa atong buhi nga Dios. Ang kasing-kasing nga mapasayloon. Grabe ang pag-accuse saya. Daghang kay mga mali nga mga information or balita against saya. Okay? Grabe ang kalagot. Pero ang iyang hunahuna, ang iyang kasing-kasing, he reflected the heart of God, the heart of forgiveness. So yielding, brothers and sisters in Christ,
Because ang ato ang message today is the ultimate yield. Okay? The ultimate yield. So yielding is a fundamental act of worship. Do you agree with me? Because worship is also a surrender. Offering everything. When you worship God, you are offering your life, your everything to God. So yielding is a fundamental act of worship. When we yield, we are actively choosing to trust God's plan over our own desires. It means, Lord, dili na ko ni kaya kung wala ka. Ikaw ra gyud ang makabuhat niining tanan. Og magtan-aw lang gyud ko sa imong Ginoo. Og musalig ra ko sa imuha. So surrender, ikaduha, mo ay una sa kani siya nga sa point sa to ang yielding is a fundamental act of worship. Okay? So God's plan over our own desires is worship isn't just about singing songs. It is a lifestyle giving control to God. We give Him the will, the controller sa atong kinabuhi. Yielding is trusting. Yielding shows that you value and respect God. We submit to His leading. Ikatulo, obedience. It is yielding our plans to Him. As we serve and worship God, may we remember this first point. May we internalize this first point. Worship is not confined to a building. Mao ning gibuhat ni Stephen. No? Worship is not confined to a building. So worship, or Stephen begins by reminding the council that God appeared to Abraham while he was still in Mesopotamia. Okay? Wala sa templo. So kana pa lang, no? Nalain na ang mga leaders sa mga Hudyo ning time. Nga dili di ay sa templo nagpakita ang Dios. So true worship cannot be boxed into a physical location or limited to a specific hour on a Sunday morning. Mauni ang usahay problema sa Kristohanon. Ang pagtuo sa Kristohanon, ang pagsimba naara diya sa Domingo. Pero wala ta kabalo nga ang tinuod nga worship, wala man dire. Na dito sa gawas sa atong simbahan. Okay? Dire ginapakita nato na we are one in worship. Okay? And we are safe. Okay? Walay mag-judge sa tua kung mag-worship ta sa Dios. Okay? Nabay nag-judge diha kung mag-worship kay mong katapad? Wala man siguro, no? Pero kung mag-worship ka dito sa gawas, that's another story. Nagi kalahian mga igsuon. So every space you occupy is a space where worship can happen. So nadiya sa to ang grace notes. Every space you occupy is a space where worship can happen. When we read Acts chapter 7 verse 48 to 49, the Most High does not dwell in houses made with hands, as the prophet says, "Heaven is my throne and earth is my footstool. What house will you build for me?" says the Lord. Isa ni sa mga rason nga naglagot ang mga leaders sa iya tungod kay pagkahuman ana. Nag-ingon siya, no? Sa verse 51, "You stiff-necked people, your hearts and ears are still uncircumcised." Grabe, no? Ang pagtuo lagi nila nga ang Dios naara gyud diha.
ug dili siya mohawa diha. So kung wala ka, kung nara diha ang Dios, ang pagtuo sa mga believers aning time, mga leaders aning time, no, they can do anything outside sa church. Pwede ko magbuhat ani. Kay wala man diri ang Dios. Pwede ko ani. Kay wala man diha ang Dios. Naaman didto sa templo. Okay. Muna nga naglagot kay Stephen sa ilaha. So there are three key reasons why worship cannot be confined to a physical building. Una, God's presence moves with people. So God revealed Himself to Abraham sa gawas. No? Wala sa templo. Wala pa'y templo. Okay. Ikaduha, the Creator is too big for a building. Kung tanaw na to atong simbahan, no, dako makaingod gyud nga dako gyud ning simbahan na. Pero gamay ra gyud ni kumpara sa presensya sa Dios. Okay. Ikatulo, every space is a holy ground. Bisag asa man ka igsuon. No? God is there. Worship isn't limited to a specific place. Every day, every space you occupy is an opportunity to connect with God. Okay. When you are alone, He is there. When you are in your darkest moments, He is there, willing to help you, willing to guide you. That's why our relationship with Him, naka-mention diha, your relationship with Him isn't defined by a physical location, but a heart that is open to Him anywhere. So now, as we really worship God, may we never limit our worship here sa simbahan. Tungod kay pwede gud nato himayaon ang atong buhi nga Dios sa gawas. Ang tinuod nga pagtest sa atong tinuod nga paghimaya sa atong buhi nga Dios naa diha sa inyong panimalay, naa diha sa imong workplace, ug naa diha sa imong eskwelahan. Worship isn't where you go, it's who you follow. Kung anata diya sa gawas, mga igsuon, ma-reflect ba nato si Hesukristo? Kung naka sa imuhang trabaho, makapakita ba nimo si Kristo sa pinaagi sa imong kinabuhi? Kung anaka sa imong mga amigo ug mga amiga, mapakita ba si Kristo diha kanila? Worship isn't where you go, it's who you follow. That's why as we worship, serve the Lord, may we be reminded of this second point. Worship demands a soft heart. Worship is not a religious routine, mga igsuon. Kay mao man nilang ginabuhat sa una, kani dapat ang atong buhaton karon. Okay? Kay mao naman ning mga naandan, mao gyud dapat ning atong buhaton. Mao pud ning nahitabo sa mga leaders sa mga Hudiyo aning time nga gi-confront ni Stephen. Kay nagsige na balik-balik ang ilahang worship dili maayo, dili na mao. So as Stephen reviews the history of Joseph and Moses, Israel repeatedly rejected the very deliverers that God sent. Kung tanaw nimo, scan nimo ang Biblia may igsuon, no? Grabe lang pag-reject sa mga pinili sa Dios. O nahitabo na kang Kristo. Ilang gilansang si Kristo. So Israel repeatedly rejects those people nga gisugo sa Dios para mahimo nilang guide.
Grabe ang ilang pagka-obsess sa mga religious routines. Grabe ang ilang obsession sa system, no? Nga ginabuhat ani nga time. Og hantod sa na-miss na nila ang tinuod nga paghimaya sa Dios. Kung sa ingon ni Stephen sila ha, mga stiff-necked people mo. So ganyan ng stiff-neck, di yun malihok ang ulo. Singon niya, you stiff-necked people, in verse 51, you stiff-necked people, your hearts and ears are still uncircumcised. Bisan pa man tuli sila, physically, pero wala gyud kausaban sila hang kasing-kasing o guna-huna. Okay? Nga ito look a reason why true worship demands a soft heart. Una, ang routine maka-blind yun. Routines blind us to God. When worship becomes a routine, mao ni ang dangerous kayo sa usa ka Kristohanon. Pag ang worship nato mahimo na siyang routine. We start loving the rules and rituals. Ang atong kasing-kasing na, ang prefer nato is unsa man tong naandan. Kung unsa tong naandan na, mao na gyud na siya. And missing out on how God is working in the present. Ikaduha is pride rejects God's message. Kanang stubborn nga heart gani. Labi na kanang taas kayo og pride. Muuna siya ang mga kasagaran mo refuse sa pagdawat sa kamatuoran sa Dios. Okay. Ikatulo, inside change matters more than outside looks. Kung sa ingon ni Stephen, mga uncircumcised mo sa inyong mga kasing-kasing. Meaning, they had the external religious symbols, pero wala gyud tinud-anay diha nakasurrender sa ilahang sulod. They follow religious ritual, religious law, pero wala gyud tinud-anay nga kausaban sa sulod sa kasing-kasing. Muna nga, kanang mga religious routines focuses on what we do. But a soft heart focuses on who God is. That's why ang tinuod nga worship maigsoon requires humility. True worship requires humility. It means coming before God and saying, change me. Usahay ang Kristohanon pag mag-ampo, Lord, usaba para gud na siya. Usaba ni siya. Okay? Pero ang tinuod nga worship is ang paghulog sa imong kaugalingon and admitting nga naagyod tay mga mali. It is coming before God and saying, Lord, usab ako. Kay murag lahi na jud ko. God wants your surrender, not your ceremony. So the most deep act of worship you can offer is dropping your whole armor and accepting correction. And allow God to work in you, in your heart,
in your inner part of life. So ganitong unang point na to, ang worship is not confined to a building. Ikaduha, worship demands a soft heart. It is talking about our inner being. Ikatulo, hinaut nga makahatag kini og pagtulunan nga to igsuon, that genuine worship fixes its eyes on Jesus in the storm. So ingon diri sa verse 55 to 56, but he being full of the Holy Spirit gazed into heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God, and said, "Look, I see the heavens open and Son of Man standing at the right hand of God." At the end of his speech, o sa iyang ingon, nakita niya ang Diyos. Ug naglagot ang mga tao kaniya. Nagkuha sila og stones para ready ni gud sila nga mulabay. Pero unsa ang iyang posture? Surrender. Not to them, but to God. Wala niya nakita ang mga angry faces. Ang mga kumo nga kasumbagon na yugayo. Ang mga bato nga hastang dagkua nga naay mga sima-sima. Pero ang iyang gitanaw naagi dito sa langit. Si Jesucristo mismo. In verse 59 to 16, it says, while they were stoning him, sige ganito? So, ginalabay-labayan na siya bato. Stephen prayed. Grabe, no? Lord. Okay? Ma-imagine ninyo, habang ginalabay-labayan siya bato, nag-ampo yun siya. Siguro kita ang atong maingon, agay. Tama na. Pero ang iyahang response, Lord, receive my spirit. While they were stoning him, Stephen prayed, Lord Jesus, receive my spirit. Grabe, no? So, Stephen's martyrdom teaches us that genuine worship is completely independent of our circumstances. No? It shines brightest when things are darkest. Lord, mo-worship ra ko sa imuha kung okay na ko. Lord, mo-worship ra ko sa imuha kung I am financially stable. Lord, mo-worship ko sa imuha kung okay na gyud kaya akong pamilya. Okay? Pero bisan pa man ginabato si Stephen, nag-worship gyapon siya sa Dios. Amen. He chose to praise. Ano yung gibuhat ni Stephen? He chose to praise God. He chose to praise and he extended forgiveness. Grabe, no? He chose to praise and he extended forgiveness. And he trusted the goodness of God sa iyang life.
Ayaw saligi ang pagkamaayo sa imong katapad. Kay dili gyud na siya maayong tao. Saligi ang pagkamaayo sa Dios. Kay kung magsalig ka sa kamaayo sa imong katapad, madisappoint ra gyud ka. Saligi ang pagkamaayo sa tumbuhi nga Dios. Kay bisan pa man dili na sila maayo, dili ka mausab. Kang imuhang pagginatan-aw is ang pagkamaayo sa Dios. Amen? Fix your gaze and your peace and praise will follow. Again, fix your gaze and your peace and praise will follow. Look at your problems and you lose your peace. Maunin siya ang ginabuhat karon sa kalibutan. But when we look at Jesus, you will find a reason to praise. Kung magsige tag-tanaw diri sa kalibutan, no, ma-depress ra gyud ta. Mas may nang mutan-aw na lang ta diha sa Dios. Kay bisan pa man unsay mahitabo aning kalibutana, dili ta ma-depress. Kay nahibalota nga ang Dios maayo. Ug tanang gahitabo diri sa kalibutan adunay rason nga igsuon. As we end this, may we be reminded of our conclusion. Your whole existence becomes an offering to God. Every location is a sanctuary. No? Bisan pa man naa ka diha sa inyong panimalay, no? Pwede na nga mahimong sanctuary. Every correction is an invitation to grow. Kung naay pagtudlo, pag-correct ka na to, hinaot nga tagaan na to na siya importansya. Kay base naay ginatudlo ni ana igsuon. And every trial is an opportunity to behold the glory of Jesus. As we depart from this place, may we remember these three things. Your daily life is your sanctuary. Honor Him right where you are. Himayaa siya kung asa man ka karon. Ikaduha, check your heart's condition. Worship requires a soft heart that is willing to be corrected, to be challenged, and changed by God's truth. Ikatulo, praise through pain. Fix your eyes on Him, and the trials around you will lose their power to break you. Let us pray. Father, we bow down and we humble ourselves before you. We thank you, Lord, sa mga kamatuoran nga mong nadunggan karon diha sa imong mga pulong. As we go home, hinaot nga kaning mga kamatuoran mahimong tinuod sa mong kinabuhi. We will eventually face testing sa kinabuhi, Lord. Mga kangit-ngit sa mong kinabuhi. Hinaot nga mong focus sa mong worship is ikaw lamang o wala nilain pa. Father, we thank you and we honor you in this wonderful day. In Jesus' name we pray. Amen and amen.